Diba? Tapos ang ginagawa ng mga DDS, ginagamit yan. Naku, napakalaki ng korupsyon sa pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos. Siya ang nagsiwalat, siya ang naglantad para malaman ng kapwa nating Pilipino, nating lahat ng mga Pilipino. Tapos yung makikitig ng mga utak, ng mga DDS, ayun, paniwalang-paniwala naman. Diba, Tingting Ortega, watching from Dubai? Oh, shout out po sa inyo. Tulong din siyang mag-acknowledge ng fault, ng kasalanan niya. Hindi siya, kasalanan ni ganito, kasalanan ni ganyan, kasi si ganon, kasi si ganyan. Meron siyang sense of accountability. Itong sa impeachment niya, ito ang sinabi ni Auntie Claire. Ang sabi ni Auntie Claire, the President remains committed to leading and producing results for the Filipino people. He respects the existing constitutional process and believes that any action taken by members. Anyway, hindi ko na ho tatapusin, mga kababayan. Yan po. Yan yung sabi ko sa inyo eh. Yung mga kakampik, mapagpaliwanag po yan. No, hindi kagaya, bakit nyo sinusuportahan si Bongbong Marcos? Kasi ganito, tumatayo siya, tumitindig siya pagdating sa China, pinatanggal niya yung pogo. Yung mga DDS, tanongin mo, bakit Tatay Diggs ka pa din? Wala lang. Basta, sulit, Tatay Diggs kami. Ganun lang ho sila, mga kababayan. Anyway, pakisuportahan kapag ka nadaan sa Facebook page nyo, yung Patibaw, i-like nyo, i-subscribe nyo para mas madami kayong maintindihan ho, mga bossing. Sabi ni Ardayan, kaya kaya din ni Diggs, malabanan kasi siya involved mismo. Kaya hindi malabanan ni Diggs yung involved siya. Kala ko, mukhang mga malabanan yung mga DDS eh. Sabi ni Chi, sulit daw, isang bagsak. Sulit! No, kamao. Tapos green na heart. Tapos sabay sigaw ng sulit. Ngayon mga bossing, nasa na ba tayo? Punta na, ilan na ba to? No? Asa na ba tayo? Eto, mga kababayan. Nabanggit ko yung dati nung panahon ni Martin Romualdez na siya yung pinaka-house speaker. Talagang alam niyo yun mga bossing, talagang sama-sama, talagang may pagkakaisa, talagang hirap silang baragin o hirap silang siraan si Pangulong Bongbong Marcos. No? Nakakamiss lang ho. Sabi ko nga sa inyo, hindi ko binabarag o hindi ko po kinakalaban si ombudsman ako ng ombudsman. Si House Speaker Bojidi ho. Masyado lang ako natatahimikan. Tapos eto mga kababayan, Quintacom. Kung dati nung 19 Congress merong Quadcom. Ito Quintacom sa liderato ni dati doon pa din pala to nung panahon ni Speaker Martin Romualdez. Matatag ang katuwang sa murang bigas. Tsaka mga kababayan, mga boss Chipamo sir, talagang pinapalaganap po yan eh. Yung mga DDS nga hanap ng hanap. Mark, nasa na yung 20 pesos na bigas? Sumasambulat na sa kanila. Pupuntahan na lang po nila. Mga tamad pa. No? Wala nang ibang ginawa kundi puro puro magreklamo. Di ba? Pero kapag ka naman dating sa sa pilahan ng 20 pesos na bigas, mga bossing, ay Diyos ko, sila yung nangunguna. Ako mga bossing naniniwala ako yung mga kakamping, hindi pipila sa 20 pesos na bigas. Ang thinking nila ay hayaan na natin yan doon sa mga kababayan natin na talagang nangangailangan, no? Para makakain ng maayos with rice doon sa kanilang mga ulam. Tsaka yung mga kakamping ko, mga bossing, mas pipiliin nila yung 50 pesos. Kahit pa paano, gusto namin malambot. Ganun naman din tayo. Di po ba? Ganun naman din tayo. Hihinto ko na po yung vlog na to. Kasi po, mga kababayan, naalis na si Ma'am Leng Gigi. Paalam po, mga bossing. Sige na, mag-exercise ka na. Sabi dito sa balita, isa sa pinakamalinaw na pamana ng 19th Congress ay ang papel ng House of Representatives bilang matatag at maaasahang katuwang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa laban kontra mahal na bilihin, lalo na ang bigas. Sa panahon ni dating Speaker Martin Romualdez, ipinakita ng Kamara ang uri ng liderato na tahimik ngunit efektibo, hindi pa ingay, hindi pa press release, kundi trabaho sa mga committee, which is yan yung nakikita ho natin talaga.
Actually, ang pinakagusto ko talaga doon sa 19th Congress na namimiss ko, ho, yung weekly talagang meron tayong sinusubaybayan ng mga Quadcom. No? Ang sabi nga sabi nung iba, kapag ka ikaw matanda na, imbis na ang sinusubaybayan mo, yung mga Naruto, yung mga kung ano, Quadcom na ang sinusubaybayan mo. Kasi talagang bukod sa nai-entertain yung mga kababayan natin, nalalaman natin yung mga kalokohan ng ibang mga politiko sa ating bayan po. O, di ba? Nalalaman natin yung mga kabulastugan po ng ibang mga politiko, mga bossing. At the same time, yung pagpapalaganap din po sa murang bigas, sa murang mga pagkain ho. 'Di ba? Kaya lang sadya lang pong mga duwag naman talaga sila. Sadya lang pong mga bulag itong mga DDS at mga nakatakip ang tenga, nakatakip ang mga mata para po doon sa mga joint force ng Kongreso at ni Pangulong Bongbong Marcos na mga proyekto. Sabi ni Ardayan, mas maayos Quadcom than Senate. Senate, parang teka-teka ho yung Senate natin eh. Di ba? Masyadong ginagamit nila yung kapangyarihan nila. Tingnan nyo na nga lang ho, mga bossing, yung ginawa nila doon sa impeachment. Ang taong bayan nag-aantay, nag-aabang nag-aabang doon sa magiging resulta, yung mga ilalatag na ebidensya at kung talaga bang nilustay ng Vice Presidente yung pera ng bayan. Wala, dinribble nila. Pinaasa nila ang mamamayang Pilipino. Sinuway yung konstitusyon ng Pilipinas. Nakasaad sa konstitusyon, kapag ka 1/3 na ng Kongreso, tuloy na dapat yan. No? Forthwith, yung forthwith, walang nangyari. Bakit? Binaliwala ho. Pilit pong ipinapaliwanag ng mga malalaking eskwelahan po. Ultimo po, kung saan nag-aral si Chis Escudero at kung saan nag-aral ang Vice Presidente na si Sara Duterte. San Beda, Universidad ng Pilipinas. Sila sabi, dapat umpisahan na yan. Wala. Kaya ako, hindi ko masisisi si Atty. Claire doon sa sinabi niya kanila, pinapili Kongreso o Senado. Ako, mas ako sa Kongreso ho versus dito sa mga senador natin, mga bossing. Halatang mga nagtatakipan. O di po ba? Kagaya na lang, nung Blue Ribbon Committee ni Marcoleta. Kay Marcoleta ho hindi kay Senador Ping Lacson. Alam natin na may mga pinagtatakpang mga tao. Alam natin na may mga gustong pagtakpan ng mga senador. Di ba? Pinipilit, sip ka na, Jinggoy. Yung pala sabi ni Bryce Hernandez, hindi pa daw ho safe. Ganyan ang style ho nila, mga kababayan. Unlike dito, pag-unlad ng Pilipinas, murang mga bilihin at pagpapalaganap sa mamamayang Pilipino kung sino yung mga kurakot na mga politiko, kung saan napupunta ang pera ng bayan. Alam niyo ho, mga kababayan, hanggang ngayon naman wala silang maipakitang ebidensya laban dito kay Congressman Martin Romualdez